Uy, good morning guys. So, what's up? Ito ng aking hybrid na POW-MR solar inverter. And ang specs niya is 12 volts, 1000 watts power, 40 ampere charging power. So, itong video na to is tungkol lang sa kung ano ba ang nagagawa ng hybrid inverter, and this is for beginners only. So, kung medyo may alam ka na, pwede mo pa rin panoorin or skip mo na lang, ikaw bahala. So, ang hybrid inverter, meron siyang tatlong ginagawa. 3-in-1 na siya, kaya siya napakalakas. First is, isa na rin siyang solar charge controller. MPPT na rin siya. Pwede mo siyang saksakan ng higher voltage. And, doon meron siyang specific range. Pero, ang lakas niya is parang MPPT na rin. So, number 1 is charge controller na siya. Pangalawa is inverter na rin siya, kagaya ng mga ganito. And capable din siya ng, tingnan nyo dito, yung frequency niya, kaya niyang i-match kung ano yung grid nyo. So kung nagbubuga yung grid nyo ng 60, 60 rin ang ilalabas niya. So that's very good. So that's yung pangalawa. Isa na siyang controller, inverter na rin siya. And pangatlo, meron din siyang ganito, automatic transfer switch. So ang ginagawa nito is ililipat niya lang yung power from grid to solar or solar to grid. Depende kung paano nyo sineset up yung inyo. So yung sa akin is nasa normal power yung solar and nasa emergency power yung grid. So pag umaga, pag binuksan namin yung inverter, pupunta siya sa normal. And kapag gabi pinatay namin yung inverter, pupunta siya sa emergency power, which is yung grid. So bakit ko pa siya pinapatay kung meron naman siyang built-in na charge controller? Andito yung switch niya sa gilid. So bakit ko pa siya pinapatay? Kasi po, kumakain siya ng extra power kahit naka-idle lang siya. So kahit nakatambay lang siya, walang ginagawa, kumukonsumo pa rin siya. Which is, gusto kong alisin yung part na yun para mas makatipid ako ng konti pa. Kasi sayang naman kukonsumo siya ng extra 20, 30, tas wala rin namang purpose, sayang lang. So yung dahilan kaya ako pinapatay. So sa ganitong sitwasyon, tinan mo, time check pala is 6 AM. So lobat siya. And meron ako ditong extrang inverter na sinaksak ko para sa ilaw ko. So bakit siya hindi dito galing? Kasi kapag dito galing yun at binuksan ko tong inverter na to, gusto ko lang naman ng extrang ilaw kagaya nito. Extrang ilaw, ano lang siya, 7 watts, dalawang 7 watts magkabilang gilid, left and right. So additional 14 watts lang yung konsumo ko, pero pag binuksan ko itong inverter na to, konsumo siya ng another 30, 40, which is dadagdag pa sa grid. Sayang naman. So naghiwalay na lang ako. So babaguhin ko siguro siya, dito ko nang ilalagay. Since kaya naman nito hanggang 50 siguro. Ayun. So yung gantong hybrid inverter, meron siyang benefits ng dalawang ibang inverter. So ang gantong inverter off-grid is meron siyang backup power, which is yung mga battery nyo. And yung on-grid naman is konektado siya sa AC, which reduce yung interruption kapag nagta-transfer ka ng mga connection. So ganito siya. So meron siyang iba't ibang settings na wala yung iba gaya nito. Bungkal tayo ng manual. Ito yung gantong settings, oh. USB, SUB, SBU, and MKS priority. Walang ganito yung ibang inverter. Kasi yung gantong inverter, ang meron lang siya is battery. And that's it. Yung on-grid naman is on-grid lang talaga. Wala nang iba. Wala siyang backup. Pag brown out ka din. Kasi wala kang backup power. So, ang kinaganda ng hybrid is meron kang benefits ng dalawa. Makakatipid ka, mapapriority mo yung solar panel mo, and may backup power ka pa kasi konektado siya sa battery. Ang problema, yung gantong hybrid is, kung i-consider mo yung watt power niya into peso, mas mahal siya kumpara sa iba. Gaya nito, 12 volts, 1 kilowatt lang siya. Pero yung presyo niya is 5,000 to 6,000. Unlike yung sa previous na inverter ko, yung Payto, kung napanood nyo sa mga ibang video ko, 3,000 something ko siya nabili.
pero 24 volts siya and 2000 kilowatt. Ay 2000 watts pala, or 2 kilowatt. So halos doble, pero mas mura kasi off-grid inverter yon. Ito hybrid. Ang issue ko doon sa previous na Pay-to inverter ko is kailangan namin siyang i-monitor pag dumilim, papatayin, kapag gabi, papatayin. Ito is gabi lang namin pinapatay. Pag kumilimlim, kusa siyang lilipat kasi meron siyang hybrid power na konektado siya sa grid. Gaya nito. And hindi ko pa pala naayos to kasi minomonitor ko pa siya dito kung ano yung difference ng watts niya dito sa output niya bago ko siya lagyan ng ganito. Ayun. Kung plano nyo palang bumili ng hybrid inverter, unang-una nyo talagang titingnan dito is yung eto, kung ano man to, description. Inverter mode, AC, and solar charging mode. Yan, tatlong yan. Ito is kahit disregard nyo na, charot lang. So meron dito model, model number, color, and color nya is ganito talaga siya, orange gray. Tingnan nyo rin yung rated power. So meron tayo ditong 12 volts, 1 kilowatt. I-base nyo to, depende sa mga appliances nyo sa bahay. Yung computation nito is sa separate video na lang kasi medyo mahaba rin yun. And meron siyang output na 50/60. Depende sa kailangan nyo. Napapalitan siya sa settings dito. Sana yun? Eto. Ay, hindi, input pala yan. Eto. Number 9. Output frequency. Pwede mo siyang palitan either 50 or 60. Yun. And AC charging mode. So, pwede mo i-charge yung battery mo gamit ang AC. Maximum is 40, minimum is 10. Nakita ko sa settings yan. Meron siyang DC. Kasi, yun yung pang-charge niya. DC output. And solar charging mode, which is gaano kalaking solar array yung kaya niya. So dito is maximum 600 watts, maximum charging current is 40 amp, and maximum of 150 volt DC. So kung ang solar panel is merong 18 to 20, so pwede ka mag series hanggang 7. Ayan siya, para mabot mo yung maximum na volts niya. Siya gagana. And gumagana rin siya once na makahit ka ng 20 volts, which is napakadali lang lalo kung naka-series ka. So ayun, yun yung mga advantage nito, ay yun yung mga kailangan mong tingnan kapag bibili ka nito. Consider mo lagi ito. Pero depende yun kung medyo kapos ka pala, randok ang maralit tayo. Syempre tingnan nyo rin yung presyo kasi medyo mas mahal nga yung ganito. Unlike sa mga common na inverter gaya nito, to 200 lang. Ito is nasa 500. And it can power naman most of the things. Pero sa mga motorized, gaya ng ventilador, rep, TV may nakatry, sabi gumagana daw, ayoko lang isugal. Kasi nga, modified silang dalawa. And kung magbibuild ka pala ng simple setup gamit to, so gusto mo malaman yung presyo, ipa-flash ko na lang sa screen, pero banggitin ko na rin dito. Yung gantong inverter is 5,000 to 6,000. Depende sa store, coins, vouchers, and lugar kung saan ka bibili. And syempre kailangan mo ng battery to back up yung power. So meron kang battery na ganito. At least, gagana siya sa isang pirasong ganito, pero maawa naman sa backup power. So, yung gantong apat is makakabili ka from 4,000 to 5,000. Again, depende pa rin sa store. Kung makakahapit ka ng voucher, pinakamababang nakita ko 3.6. Apat na ganito, 12 volt, 25 amps ang isa, and 1,000 watts power na siya. O 1.2 pala. And kailangan mo rin ng solar panel. So nakalagay dito is maximum of 600. Pinakamurang nakita ko sa Ian Solar sa Facebook, search nyo. May nabibenta silang 550 watts. Yung isang malaking tabla ng solar, 3.6. And yung nakita ko naman sa HMR na solar panel is nasa 5.5. So
So, kung compute mo lahat yun, 15,000 or 16,000, may simple solar ka na, pero wala pa yung kable mo, wala pa yung breaker mo, wala pa yung ganto, and literal na yun lang. Inverter 5 to 6, yung battery is 4,000, so that's 11, and another 5 para sa panel, so 15. So, kung idadagdag mo yung paraphernalia mo, 20,000, okay na. Pero pwede mo namang iduktong to sa mga iba mong solar setup. Gaya nito, kinabit ko lang din dito. So meron ako ditong 45, meron ako ditong 40. So that's 80. So pwede ako magkabit dito ng up to 600. And dito is another up to 600. So 1, 2. Sana kaya ng battery. So yun lang, kung may tanong kayo, comment down below. Please subscribe. Salamat!